teacher, genius ka kaya? Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder Woman ka, ngunit wala namang laya. Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang Act and Unite. Isang school principal na tagpuang patay sa Bacon District, siyudad ng Sorsogon. Narito po kasama natin si DJ Red para po sa detalye ng naturang balita. DJ Red? Yes. Isang Bicol teacher po ang napatay sa Sorsogon City last May 17, 2016. Isang teacher po ang namatay sa Sorsogon City last May 17, 2016. Police authorities Monday evening found the body of the missing high school principal in a canal at Bacon District, this city. The body was discovered after police apprehended 5 suspects, all minors, and revealed that they dumped the body of Christian de Los Angeles, the missing high school principal, in a canal at Sitio Gabao, Barangay San Roque. A follow-up operation Monday night by city police found the body in the advanced state of decomposition. Police authorities were looking for the chop-chop or modified motorcycle of the victim as important lead in solving the case. And the lawmen discovered the suspects were using the motorcycle. The body of the victim will undergo autopsy. Police is now conducting follow-up investigation of the case. De Los Angeles was reported missing by his parents last May 4, but a search for the missing principal had remained unsolved, which had triggered with speculation in the city. The principal parents officially reported him missing to the police, prompting the city law enforcement unit to launch a manhunt and dig out more leads in solving the case. The police manhunt led to the apprehension of the suspects Monday evening. Okay, this news po is by BicolToday.com. Okay, so napaka Grabe yun, sir. Grabe yes, Lynn, samang Lynn. Isang high school principal. Matagal na pala ito, May 4, May 4. nawawala. Tapos natagpuan lamang itong Ngayong araw. May 17. 17. Ngayong araw lang po. Oh, yes. So, napaka, preskong balita po. So, kanina po, tumawag din sa atin yung mismo, yung administrator ng Bicol Today, si kasamang Angel Ayala, no? Asking for some announcement, no? Kung pwede daw na magpalabas ng statement yung Alliance of Concerned Teachers, no? So actually we vehemently condemn, no, itong napaka-notorious naman na pangyayari sa isa pong principal diyan sa Bacon District, no? Si Christian de Los Angeles. Sir, nahanap po pala siya last Monday, kahapon po, Monday night, May 16, 2016. So, ibig sabihin, kahapon. Kagabi po siya nahanap, tapos ngayong araw po. So, kanina po, tinanong po natin si kasamang Angel kung yung motibo ba, kung was it election-related incident? Kaya lang, yung lumabas na sa report, no, na kung saan nahuli yung mga suspect yata, no? Yung mga minors na mga bata, no? Minor age pa. So, ano kaya ang pinaka-motibo nito? Dahil
sinasabi yung motorsiklo na sinakyan na Lynn. Opo, yung motorsiklo daw po kasi yun ang principal. And yun din ang ginamit sa kanya sa pag Sinapchap na yun, hindi na para hindi mapakinabangan or makita kung sino man po ang makakaano sa principal. So sabihin natin na anuman ang gulo ang bumabalot sa pagpatay sa nasabing principal, ganun pa rin po ang ating pong panawagan na kailangan na magkaroon ng hustisya. Justice for principal. Kasi grabe naman yun. Grabe naman pong ginawa ng mga kabataan na yun. Or siguro sir, kaya related din yun kasi naging teacher nila or principal nila sa school. Kasi kung mga minor age, usually po kasi baga high school students. Correct. So, ba? Ito, malalaman natin kung ano yung development ng investigation ng mga authority, no, na makuha talaga yung pinaka-motive, no? Opo. Kasi nakikita ko kasamang Lynn na parang hindi pa rin ligtas, no? Yung mga public school teachers sa kriminalidad, no? Na para bang hindi pa rin sila safe sa araw-araw nila na paglalakad, no, dahil po sa laganap na kriminalidad. Ito naman yung point natin na ito ba ay bahagi pa rin ng sabihin natin na kapabayaan doon sa malala na problema sa security natin, no? So yan ang isa natin sa nakikita. Tsaka ang tagal, almost 2 weeks. 2 weeks. So nasa ano po na yung nasa stage of decomposition na. Hindi na talaga na ma-identify yung katawan, no? Pero doon siguro sa mga suot na damit, no? Opo. So ganun pa rin na nakikipag-simpatiya tayo kaya nakikiramay, no po? Opo, sa pamilya doon po, sa pamilya ng principal na pinaslan dyan sa Bacon District. Yan. Sa pamilya po ng De Los Angeles. Yes. So, kasamang grade, kahit dito sa Masbate, parang marami ding mga pangyayari, mga insidente na ang naging biktima yung mga public school teachers. Meron din po. Meron din dito sa city. Meron, opo. Pero kagaya din po ba niya na parang brutal? Hindi naman po yes. Meron din yung mga sa shooting incidents, no? Meron din yung mga election-related incidents, no? Nangyari. Kasi sir, kung nangyari po ito May 4, di ibig sabihin parang hindi po siya related sa election. Probably ganun po, no? Hindi po ba? Kasi nag-start yung baga May 9, tapos no? nawala siya. May 4 pa. Tapos nakita po siya is May 16 na. So, yung panawagan natin dito na talaga mag-conduct ng manhunt or further investigation yung mga otoridad, no, na makuha talaga ano ba yung mga motibo sa pagpatay sa principal, no? Kawawa naman po yung future ng isang principal, no? Dahil may umaasa, no? May pamilyang umaasa. Tsaka parang binata siya, sir, di ba? Binata, may nabanggit ba? Parang binata siya. Binata. Kung binata, ano ba talaga yung motibo niya? Kaya nga po. Hindi po, ang ibig ko naman sabihin sa binata is kawawa yung mga magulang. Correct. Kasi usually pag binata ang teacher, sa parents talaga. Yes, opo. Kawawa naman yung parents noon. So, yun, bahagi po ito ng malalang problema natin sa kriminalidad, no? Na pati yung mga government employees o kahit po yung mga teachers ay hindi pala ligtas, no? Dito, hindi pa rin sila safe. So, hopefully na ito nga yung pray natin na sana yung mga pangako na maalis yung kriminalidad, no, sa bansa ay matupad, no, sa pamagitan ng pangako ng bagong halal ng bagong pangulo, no, na si Digong Duterte. Opo, kasi parang ano ba yung isang pangako niya, babalik yung death penalty. Kaya lang siyempre dadaan sa proseso kung paano ipabalik. Sigurado tayo. Kasi kagaya po ba ganyan isang public school principal tapos
pinatay lang. Oo. Kaya Tapos ang lang mga dito, suspect pa is mga minors. Yung problema dito, dahil yung mga minors, kung sabihin natin, yung nasa hustong edad na ba para makulong? Kasi pwede dyan na magiging sila, kumbaga may exemption doon. Opo, parang yung alam ko, covered dyan ng DSWD. Opo. Tapos at the right age, pwede doon na po sila papatawan or sasampa ng kaso. Isa pa rin doon na dapat halungkatin talaga kung yung mga invuelto, yung mga culprit, minors at saka may relasyon ba doon related ba doon sa pinagbabawal na gamot, no, di ba? O kasi karamihan kasi nung mga krimen ay nag-uugat doon sa bawal na gamot. Yan. Sino yung mga suspect, yung mga assailant, no? Yung para bang na-attribute doon sa paggamit ng bawal na gamot. So yun, sana lumabas din itong investigasyon na yan, no, na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng isang school principal. Yung naman natin dito na sana hindi po dito mangyari sa atin, ano? Huwag na madagdagan yung ibang principal na ganun din, nangyari na hanggang sa ngayon ay hindi pa nabibigyan ng hustisya. So, sa Masbate, kasamang Lynn, na last 2 elections yata, na meron din, election related, na pinatay na isang public school teachers, babae, Pero sir, hindi po ba yan din sa parang related din po sa pagtuturo or the way how you treated your students? Kasi minsan din po kasi baga may mga teachers din tayo na hindi po namin hindi ko po sinasabi na hindi ko po nila lahat, pero may mga teachers po kasi na parang umaabuso din sa kanilang pagiging isang guro. Opo. Ganito po yan, since na meron tayo pong Child Protection Act, napaka-careful ng mga teachers doon sa pag-impose ng disiplina. So in fact, bawal na nga yung corporal punishment. Bawal na utusan yung bata outside sa area ng school. Kaya lang naman, yung pagbubully, di ba? May mga anti-bullying act na tayo na sinusunod. So dinadagdag yan na kung saan labis din na nagbibigay ng protection na minsan naman kasamang Lynn ay inaabuso, no? Ay hindi kaya ito ni ma'am na gawin sa akin. Kaya parang instead na parang yung mga bata na rin yung nagbubuli sa teacher. Although sir, naiintindihan po kasi namin kasi ang hirap maging teacher. Tsaka sa dami ba naman ng students mo, paano mo sila mapapantay yung treatment sa kanila? Kaya lang, parang profession nyo po ata yun na ginusto or pinag-aralan. Tapos parang hindi mo mai-deliver ng maayos sa students mo. Parang nakakaano lang po baga. Opo. Pero yung naman natin dito, kasama Lynn, na pag merong child protection law, kailangan din meron ding protection doon sa teacher. Kasi marami yung na-charge, ng mga teacher ng mga child abuse, ganun. Na dahil walang protection yung mga teachers. Kaya marami yung nakakasuhan dahil sa kulang nga ng protection doon sa mga teachers. Sir, pwede ako magtanong? Okay. Bilang isang principal, ano po ang pinaka-main nyo na parang responsibility sa mga teachers mo, sa mga co-teachers mo? Kasi kumbaga ikaw po ang pinaka-higher rank to them. Ano po kaya kasi hindi ka naman nagtuturo sa mga estudyante kasi ikaw ang ng mga teachers mo. Ano po ang pinaka-main responsibility? Well, talaga yung supervision, no? Yung supervision doon sa teachers. Pag may problema po ba ang student at yung teacher? Hindi lamang doon sa pag-deliver ng instructional method sa mga kabataan, kundi paano po yung handling nila, no? Kasama din po 'yan. So, meron tayong binubuong tinatawag natin na grievance committee. Na once yung teacher kinomplain, doon yan, meron din process na dapat may settle within, the school na kung saan yung principal mismo
may karapatan doon na mag-investigate doon sa kaso. No? Pero po ba, so nabawa po ba sa mga remote areas? Kasi usually po, parang nakaka-ano din kami, naka-entertain din kami ng mga questions or mga texters na ang ibang teachers pag sa remote areas is pumapasok sila, supposed to be Monday, pero ang Monday na yan is ginagawa nilang pagbabiyahe pa lang doon sa area kung saan sila nagtuturo. And nagtuturo sila is Tuesday na. Tapos by Thursday naman, pauwi na naman sila sa bahay nila. So that would be the lockout ng principal. Kung paano i-impose yung sa mga teachers. Opo. Kasi most of the time dapat nandoon ka sa Opo, from Monday to Friday. Kasi kumbaga so yan ang hindi naman natin pwedeng i-entertain doon. Although sabi natin mayroong samahan yung mga teachers just to protect their rights and welfare. Pero hindi naman ganoon na para bang mayroon naman yang may distinction naman na depende sa reklamo kasi may mga teacher din na hindi naman lahat na talagang hindi naman devotedly ginagawa yung mga yung tungkulin. Gaya yung yung sinasabi mo na pumupunta. Opo, pumupunta. Ang ilang araw na lang yung ilang araw na lang yung yan yung almost 3 days na 3 days lang. na Kasi lang. ang 2 days is consume na sa pagbiyahe. So parang unfair naman po siguro sa mga estudyante. Yun, yung china-challenge din natin dito yung mga parents, naipaabot yung complaints nila sa principal. Paano naman kung walang principal? Opo. As a principal po ba, every week po ba or every month parang nagkakaroon po ba kayo ng open forum within your co-teachers? Meron yan. Para napapag-usapan pinag-usapan yan. Meron yung tinatawag na conference na pinag-usapan ang lahat ng mga bagay, both instructional and administrative matters, pinag-uusapan din yan. So, any complaints na ina-attribute sa mga teachers ay dapat i-settle din mo sa how about ganyan, sir, may nagreklamo sa isang teacher, may parents na pumunta doon, nagreklamo sa isang teacher, tapos hindi naman pag-entertain ng isang teacher. Pwede po ba ako bilang parents pumunta diretso sa principal? Correct, pwede yan. Kasi hindi naman pwede na siya yung kino-complain mo, doon ka pa rin magko-complain. Kasi hindi, sir. What I mean is, i-verify mo kung tama ba yung sumbong ng anak mo. Correct, na ganito. Tapos hindi naman pag-entertain ng teacher. So parang, saan po ba kami pwede pumunta? Diretso na po ba sa office ng principal? Pwede sa office ng principal, gano'n. Na para ma-reprimand yung teacher na concern. At doon mismo pag-usapan nyo. Sir, malapit na po ang June. Di po ba? How about po yung sinasabi nila na free tuition fee? Nai-implement po ba yun? Kasi dapat minsan may mga public schools na humihingi pa rin ng fees. No. School fees. Dapat lang na implement yung no collection policy at hindi yung magiging prerequisite doon para ma-enroll yung bata. Diba? Malinaw yun na sinasaad doon sa mga pinapalabas na mga DepEd orders, DepEd memorandum, na walang collection. Hindi pwede tayo mag-collect sa mga parents na any contribution, na para ma-enroll yung bata. Hindi pwede. Pero sir, ina-accept nila by June na walang school fees. Pero pagdating naman ng araw na magpapaperma ng mga clearances ang mga bata, doon naman sila sumisingil ang mga school fees. Ayun. Paano po yun? May mga may mga authorized contribution naman talaga yung ini-impose yung Department of Education, Pero hindi doon sa pasukan. Hindi doon sa pasukan sisingilin mo. At saka yung lahat ay voluntary. Yung gusto lang. Opo. Pero hindi natin pipilitin. Pero kung ikaw po bilang teacher ata yung maniningil mismo sa estudyante, parang hindi naman po. Kasi yun nga ang bagong ngayon na parang no school tuition. At saka yun din ang paalala din natin. Kasi tinitingnan din natin yung mga problema ng mga teachers. Kasi may ilang schools na hindi man lang natitikman yung MOE. Ano ba yung MOE? Ano bang MOE? Maintenance, operation, and other expenses. Ibig sabihin, yun ang natatanggap ng schools. Ang MOE niyan ay ginagamit doon para sa operation ng school. Kagaya po ba, sir, ng pag-repaint ng yung school mo, ng rooms? Halimbawa, yun.
hindi na pwedeng singilin yung mga magpapakontribute tayo para Yan, dun sa opo. hindi. How about po yung usually kasi pag may bakit po? Pag may po kasi PTCA meeting, usually doon humihingi ng mga kasi magpapagawa daw ng CR. Pangit yun. Pangit yun talaga, Jay? Hindi. Ganito naman yan. Kasi yung PTA naman, sabihin natin is parang independent body organization. Parang pero voluntary din naman ng mga nila, parents kung nila, gusto nila. Gusto nila. Ayun. Pero dapat supported with a resolution. Na ganito yun na pag-usapan. At hindi pwede na hahawakan o yung tagahawak ng pera ay yung teacher. Siyempre may organization yun. Parent-teacher association. Bawal mag-act as a treasurer yung teacher. No? So, kailangan doon yung pondo sa PTA. Sa inyo po, sir, sa school nyo, kasi pag magpapapirma ng mga clearances ang mga bata, wala namang clearance sa amin. Bakit? Hindi naman yan, hindi naman kailangan mag-clearance. Bakit? Pag elementary, walang clearance. Walang clearance. At talagang ini-impose yan ng Department of Education na walang clearance at walang dapat bakit po sa ibang school may clearance? Wala yun. Kasi yung clearance, para bang pinoprosigin mo yung ano ba yung dapat may mga... Pabalik-balik ang bata, magpapasay ng clearances. May mga backlog ba yung mga Hindi. Wala dapat. Kahit nga sa teacher ay walang clearance. Di ba po? Pero usually may mga schools na may clearances. Tapos pag high school po, di ba, pabalik-balik ang mga bata, magpapapirma ng clearances. Tapos yung ibang teachers naman, humihingi ng something na floor wax. Bawal talaga yan. Paano yan? No? I-report nyo sa principal. O kasi ngayon, bakit magpapaano ng floor wax? Para sa ano? Opo, tapos meron namang MOA. Yung hingin nyo, dapat alam din ng parents na meron talagang MOA. Na dapat transparent yung school. Kaya nga, ini-encourage natin yung mga na kailangan merong transparency board na doon nilalagay yung mga expenditures, magkano ba yung natatanggap na MOA ng school. Yun ang gagamitin sa mga minor repairs, pagpipinta ng classrooms, na hindi ka nahihingi doon sa mga bata, hindi ka nahihingi doon hindi na magagasto yung mga teachers. So, ibig sabihin, no tuition fees in all public schools. Talaga. Tapos, bawal din mag-collect. Bawal magkolekta. Opo. Meron sabihin natin merong voluntary contribution, authorized and voluntary contribution, pero wag doon sa June sisingilin, At saka yun ay voluntary in nature. Ibig sabihin, yung gusto lang, halimbawa yung sa Boy Scout, natin na yung gusto lang magpa-register ng Boy Scout. Ganun po yan. Yung parang willingness lang ng students, same with the parents, kung papayagan nila yung anak nila. Ganun. At saka, doon naman, bakit yung mga teacher naman, dapat alam nila na mayroong MOA yung bawat school. Kasi meron daw na nagreklamo, hindi daw nila natitikman yung hindi naman sa titikman, o kaya yung school supplies ay dapat ibibigay yan sa mga teachers na out from their yung MOE. MOE po ba, sir? Each teacher nakaka-receive nun? Yun ang nakaka-receive niyan ay nakapangalan doon sa principal. Pero dapat alam ng mga teachers ano pa yung dapat paggastusan ng MOE na yan. So, ibig sabihin parang budget po yun para sa school. For school year. Correct. For 1 year. Opo. May release yan yung Department of Education. Direkta mismo sa school. Yung tumatanggap niyan ay principal. Principal ang tumatanggap niyan. Ngayon, pag-usapan naman yan, ano bang pwede natin paggastusan? Halimbawa, yung sa graduation, yung lahat ng mga expenses, itemized expenses for the graduation purpose, doon yung kukunin sa MOE. Huwag ka na magkolekta doon sa mga parents. So, ibig mo po sabihin, sir, pag may mga kakulangan ka sa sa room mo, doon ka lalapit sa principal. Ganun. Sasabihin mo. Or magbibigay ka ng ito yung ginagawa specific needed or materials. Opo. Halimbawa, month of June, ano ba yung mga priority na dapat paggagastusan ng MOE? So, school supplies, yun, ganun. Pagpipinta ng mga visual aids, ganun.
So doon yung kukunin sa MOA. Kaya nga, wala nang reason yung teacher na hihingi pa ng contribution doon sa mga parents. Dahil provided na sila. Depende naman doon sa principal kasi yung iba naman daw na principal ay hindi binibigyan ng mga pangailangan yung mga teachers. Kaya so nagre-resort doon sa mga all in all, pangungutla. nakadepende pa rin po sa principal. Correct. Ganun. Yun. So, yun ang gusto natin i-klaro, no? Na yung MOA, hindi yan sa principal. Kundi para yun sa lahat. Budget yan for the whole year. Budget yan para sa mga expenses ng school, pangailangan ng teacher, like instructional materials, yung mga devices, yung mga visual aids, yun. Doon yan kukunin sa MOA. At saka, hindi na pwede na magkolekta yung teacher doon sa parents. Sa mga estudyante. And siguro, sir, bilang isang principal, magre-remind ka din sa mga teachers mo na as much as possible, wag na po siguro mangolekta. Kasi minsan din kahit alam ng teachers na bawal mangolekta, 'di ba sir, may nangongolekta pa din or parang kahit sabihin na hindi sinabihan talaga totally pero parang pahapyaw sa mga Kaya nga, kung hindi estudyante. naman magreklamo doon, i-direkta na doon sa principal. Okay. Pag may mangolekta diyan na teacher, no? May nangongolekta para sa ano 'yan? Para sa ano 'yan? At saka yung halimbawa, meron naman talaga yung mga project gusto naman meron ng mga teacher, mga parents na gusto naman magpasikat, no? O nagpaplano sila na magkaroon ng project. Pero kailangan talaga merong resolusyon na magpapatunay na yun ay voluntary. Sir, ano po yun na if you don't pay the miscellaneous fees, wala kang wala kang yearbook? Wala na. Ano ba, graduating ka grade 6? Ano ba yung pinag-usapan natin sa private or kasi sa public bawal talaga. Walang miscellaneous sa public. Private, okay Private lang. siguro pwede. At saka yan, inaano natin sa private na kailangan hindi po yan, no? Pero sa public talaga wala namang miscellaneous sa private o sa public. So, ito yung karagdagan natin na dapat malaman ng mga magulang, mga teachers, mga estudyante, no? Dito lamang po sa ating programang Act and Unite. No? Kasi marami pong dapat natin na ipapaabot dito. Opo. Tsaka ako rin, ang dami kong nalaman. Di ba? Ganon din si Jet. Kaya nga, dapat kasama ka dito. At ikaw yung magtatanong sa akin. Oo, kasi ang dami kong katanungan. At least nalinawan ako. Basta, thank you to you. Kasi may mga estudyante din tayo, no? Opo. Meron tayong mga anak, nag-eskwela. Opo. Dapat alam natin, no? At saka, yun naman, meron naman nangyayari kasi hindi naman nadideprive din minsan yung mga teachers, no? Kasi lalo na doon sa child protection, masyado inabuso na talaga ng ilan, lalo na sa mga syudad. Ginagawang negosyo, no? Kahit hindi naman nasaktan ng teacher, magpapablatter yan, lalo na yung mga magpapabayad yan sa teacher. Hindi naman po. Kaya nga, kailangan din yung protection sa mga teachers, no? Yun ang marami pa ako, sir, katanungan. Ano tapos na ba yung tapos na? yung oras? Okay. Wala na ba oras? Next na lang. Next na natin. May itatanong pa kasi ako. Dami mo mga itatanong. Sige. I'll try na masagot yung mga itatanong. Pero hindi po ko, no? Hindi po ako nandito para sa DepEd, no? I'm here dahil po sa programang Act and Unite at bilang member po ng Alliance of Concerned Teachers, no? Na talagang ipinopromote natin, no? Yung pinaglalaban natin yung karapatan at kagalingan ng mga kaguruan at mga kawani, no? Hindi lamang sa sektor ng edukasyon, kundi sa iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan. Kasi nga sinasabi natin na may karapatan din yung mga empleyado, no? Ano ba yung mga basic rights nila? No? Bakit kailangan natin ipaglaban ito? Bakit ba kailangan natin na tugunan, no, ng pamahalaan ang ating mga lehitimong kahilingan? Okay, mga kaibigan, nabot na po tayo ng pansamantalang pamamaalam dito po sa ating programang Act and Unite.
Hanggang sa susunod po na ating programa. Ayun, makakasama na po natin si DJ Red. Kasama ni Lynn. Ano po? Para naman may katandim tayo dito at magkaroon po tayo ng mga malayang talakayan at welcome din po ang lahat ng sino man na magpaabot ng mga queries, mga tanong po, kaugnay po sa ating mga karapatan bilang teacher at bilang mga kawanin. Sa muli po sa ngalan ng ating General Manager, si kasamang Dadong Angkahas Briones, ang ating pong Program Director, si kasamang Jess Parion, ang ating pong Audio and Video Production and Social Web Administrator, Jetro Cervantes, ating pong technical operator, kasamang Nolan Mendoza. Dito lamang po sa MCDBN Network. And you can watch po sa aming www.facebook.com/MCDBN Masbate and YouTube MCDBN Masbate. Okay. Sige, kasamang Lynn. Hanggang dito na lang po kami. Ito pa rin po si Lenny Lim. Okay, ang hamon po natin, let us act and unite. Teacher, genius ka kaya? Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder Woman ka, ngunit wala namang laya. Teacher, MCDBN, Masbate Community Development Broadcasting Network, is a non-partisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that Ang MCDBN ay binubuo ng mga batikang mamamahayag mula sa Masbate Trimedia Club upang maghatid ng mga sariwang opinyon at balita sa loob at labas ng bansa. MCDBN, kasama sa mga pangunahing layunin nito, naabutin ang mga Masbateñong naninirahan sa anumang sulok ng daigdig para ipaglaban ang kanilang likas na karapatan. MCDBN, katuwang at kayakap ng mga Masbateño sa ipagbaga sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lipunang mapakapi at napangakapuso sa kapangyarihan. MCDBN, matutunghayan live sa www.livestream.com/MCDB Network sa ilalim ng pamumuno ng Executive Director Dadong Angkahas Briones.